Magandang araw sa inyong lahat. Narito na naman ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw ng Wednesday, July 2, 2025. Update tayo ngayon sa low pressure area na patuloy na binabantayan at ayon sa pinakabagong impormasyon, malaki na ang chance nitong maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 hours. May kaunting pagbabago rin sa direksyon nito kung ikukumpara sa mga forecast nitong mga nakaraang araw, kaya tingnan natin kung aling mga lugar ang makakaranas ng ulan, dulot ng sama ng panahon at ng southwest monsoon. Batay sa datos ngayong umaga, ang LPA ay nakita sa layong 200 kilometro silangan ng Casiguran, Aurora o humigit kumulang 235 kilometro silangan ng Etiague, Isabela. Ang sistemang ito ay naka-embed sa southwest monsoon kaya mas lumalawak ang epekto nito sa central at southern Luzon at umaabot na rin sa Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Aurora at Nueva Ecija, makakaranas ng tuloy-tuloy na maulap na kalangitan na may kasamang malalakas na buhos ng ulan. Ang kombinasyon ng LPA at southwest monsoon ang dahilan nito, kaya mataas ang banta ng pagbaha at landslide lalo na sa mga bulubunduking lugar at sa mga lugar na mababa ang elevation. Para naman sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at mga natitirang bahagi ng Central Luzon, asahan din ang madalas na pag-ulan at posibilidad ng thunderstorms. Ang kondisyon ng panahon ay magdadala ng moderate hanggang heavy rains, kaya't posibleng maantala ang biyahe at makaranas ng flash flooding sa ilang lugar. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, inaasahang magiging partly cloudy to cloudy ang kalangitan. Ngunit may tsansa pa rin ng mga isolated rain showers at thunderstorms lalo na sa hapon at gabi. Kahit panandalian lang ang mga pag-ulan, maaari itong magdulot ng biglaang pagbaha lalo na sa mga urban at flood-prone areas. Dagdag pa rito, may isa pang tropical depression na kasalukuyang nasa silangan ng Northern Luzon. Bagamat nasa malayo ito at walang direktang epekto sa bansa, minomonitor pa rin ito bilang bahagi ng kabuuang lagay ng panahon. Ayon sa inilabas na heavy rainfall outlook ng PAGASA, ngayong araw ay posibleng makaranas ng 50 to 100 millimeters ng ulan ang mga probinsya ng Cagayan, Apayao, Kalinga, at Isabela. Sa susunod na araw, yellow rainfall warning pa rin ang nakataas para sa Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. At pagdating ng Friday, July 4, ganun pa rin ang sitwasyon sa Batanes, Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Mas mataas ang banta ng pagbaha at landslide sa mga lugar na matataas at bulubundukin, lalo na kung may naunang pag-ulan. Sa international forecast models tulad ng European Model at GFS, pinapakita na aktibo na ang LPA at maaring maging ganap na bagyo anumang oras. Sa mga simulation ng European Model, hindi ito inaasahang direktang tatawid sa kalupaan dahil ang inaasahang galaw nito ay paakyat patungong Taiwan sa darating na Sabado. Bagamat hindi ito tatama sa lupa, ilang araw itong maglalagi sa silangang bahagi ng Northern Luzon kaya patuloy nitong hinahatak ang southwest monsoon na magpapaulan sa maraming bahagi ng bansa. Ayon sa parehong modelo, ang LPA ay inaasahang lalakas pa at tatawagin sa pangalang Bagyong Bising. Sa kabilang banda, may isa pang tropical cyclone na nasa malayong silangan at ayon sa mga datos, hindi ito papasok sa Philippine Area of Responsibility kundi kikilos ito palayo papuntang Japan. Habang malinaw na may epekto sa panahon ang presensya ng LPA, hindi pa rin natin masisiguro ang eksaktong galaw nito kaya't inaasahan ang mga posibleng pagbabago sa forecast sa mga darating na araw. Kaya't mahalaga na patuloy tayong magbantay at makinig sa mga update mula sa mga awtoridad at sa ating channel para sa mga pinaka-latest na impormasyon. Maraming salamat sa inyong suporta at pagtutok at gaya ng dati naming paalala, maging handa, maging alerto at manatiling ligtas ngayong tag-ulan.